Magandang umaga mga kababayan. Kahit hindi man tayo sagana sa buhay, papaano ba tayo makagagawa ng kabutihan sa iba, lalo na sa mga nangangailangan? Tunghayan natin ang iba't ibang kwento ng pag-abot sa kapwa na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Cares. Sa gitna ng lumalalang suliranin sa kapaligiran, may mga kwento ng pag-asa na umuusbong. Sa Australia at Ghana, pinatunayan ng mga komunidad na ang simpleng paglilinis ay maaaring maging makapangyarihang hakbang tungo sa mas malinis at mas ligtas na kinabukasan para sa lahat. Ang malinis na kapaligiran ay mahalaga sa kalusugan, kaligtasan at kabuhayan ng bawat komunidad. Pero sa iba't ibang bahagi ng mundo, nananatiling hamon ang lumalalang problema sa basura, lalo na ang plastik na matagal bago mabulok. Ngunit mayroon tayong magagawa para labanan ang suliraning ito. Isa na riyan ang pagkikiisa sa paglilinis sa ating kapaligiran. Sa Australia, sama-samang kumikilos ang mga komunidad upang linisin ang mga lungsod. Nakakatulong po tayo sa ating mga kapwa-tao dito sa lugar o sa dako ng Australia para po tayo ay makapaglingkod sa maliit na paraan, makatulong po tayo sa kalinisan at sa ikaayos ng mga lugar po na ating pinuntahan. Alam ko na isang malaking bagay din 'yon sa community na malinis yung lugar na kahit paano ay ma-safe yung mga tao na nandoon, especially dito sa park, matanggal yung mga kagaya niya, yung mga napulot ko, mga sharpened objects. Isang magandang bagay at isang magandang pagkakataon din. At the end of the day, though, we do need to get a little bit of education out there to try and stop this stuff from getting out there in the first place. We don't want to just keep picking up rubbish for the rest of our lives. It'd be great if it wasn't there in the first place. So education's key, absolutely. A huge thank you to your entire cohort, your church, MCGI. Thank you so much for giving out your time, your volunteers and your passion to help clean up, picking litter up off our beaches and our parks. It makes a massive difference. Super appreciate it. Sa Ghana, Africa naman, aktibong nakilahok ang mga mamamayan sa coastal cleanups upang protektahan ang karagatan. As we came here, we saw that the whole place is messed up with too much rubbish and it's not looking nice. So we came to make it look nice, pick the rubbish and make it good for people when they come again. They will feel comfortable and feel happy that we did a good work for people to praise God. Thank you to God. I persevere to join the youth and partake in this activity so that we all work together and glorify the name of God. We are most grateful for your time, for helping because sanitation is a responsibility for all of us, but not for individuals. And we also appreciate the youth of MCGI leaders for bringing their youth here to help us. We are grateful for this opportunity, and we thank the head of the MCGI for organizing such a nice program. We are grateful, and we wish for more to come. Thank you. Ipinapakita ng mga gawaing ito na ang cleanup drives ay epektibong paraan upang mapabuti ang kapaligiran at mapalakas ang pagkakaisa ng komunidad. Hindi kailangang malaki agad ang gawin para makatulong sa pananatili ng kalinisan ng kapaligiran. May ilang simpleng hakbang na pwede tayong gawin. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Gumamit ng tamang basurahan para sa nabubulok, di nabubulok,
at recyclable. Magdala ng sariling eco bag o tumbler. Kung may makita kang kalat, pulutin at itapon ng maayos. Sumali sa mga cleanup drive sa inyong komunidad. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa. Sa simpleng disiplina, makakamit ang malinis at ligtas na kapaligiran. Sa bawat donasyon ng dugo, may buhay na naisasalba. At sa gitnang silangan, ang simpleng pagbibigay ay nagiging simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at malasakit. Patunay na ang kabutihan ay walang hangganan. Sa totoo po, napakasaya at napakasarap sa pakiramdam bilang isang kapatid ang makapag-donate ng dugo dahil isa ito sa aral na itinuturo sa atin ni Kuya na ang dugo ay nakakapagdugtong sa buhay ng isang kapatid o kahit sinong tao. Kung nasa kapangyarihan ng kamay mo na gawin, qualified ka naman. Pagkakait mo ba yung buhay? Ang buhay ng laman, nasa dugo. Kung nagbibigay ka ng dugo, nakakapagbigay ka ba ng buhay? Meron ka ngayon mas magiging inspirasyon sa puso mo sa pananaw ng banal na kasulatan sa bahagi ng pagbibigay na pwede mong magawa kung nasa kapangyarihan mo. Ini-encourage ko po yung mga ibang kapatid ko na mag-donate din po ng dugo para po kasi itong maliit na hakbang po na ito ay malaking bagay na po para makatulong din po sa ibang tao po. Unang-una po, salamat po kay Kuya Daniel sa magandang panukala niya po na advokasya na mag-donate po ng dugo sa iba't ibang panig po ng mundo upang makadugtong din po sa mga buhay na nangangailangan po. Sana po marami pa pong magagandang advocacy si Kuya at pakatulong po sa ibang tao po. Salamat po sa inyo. Ang experience ko po sa pag-donate po ng dugo ay napakasarap po sa kalooban na makabahagi po sa mga ganitong gawain. Sa kabila po ng tensyon na nagaganap po dito sa langan po, ay hinahihintulutan pa rin po tayo ng Diyos na makaganap ng kanyang mga kalooban. Napakasarap po sa kalooban na makatugon po sa mga panukala po ng ating mga ngaral tulad po ng mga ganitong gawain. Salamat po na maraming sa Diyos. Napakasaya po sa pakiramdam kasi po itong bagay na ito na dinodonate natin ay ito yung nanggagaling sa atin, sarili na nagbibigay buhay. Tulad ng pagbibigay buhay na Diyos sa atin, ito yung nakakapagdugtong ng buhay sa kapwa natin na nangangailangan. Kasi sabi nga po ni Kuya, hindi nga ito na manufactured sa anumang
laboratory o anumang ano ng tao, kundi ito'y galing sa Diyos na, di ba, nilikha tayo ng Diyos. So, yung prosesong to galing din sa ano natin, sa pagkalikha sa atin. So, napakasarap sa pakiramdam na munting bagay na to na ibabahagi ko yung aking sarili sa parang ito. Salamat po sa Diyos. Kaya yung pangangailangan nung nag-aagaw buhay ng dugo, nag-aagaw buhay siya, kailangan niya ng dugo, hindi pwedeng gawin yon sa laboratorio. Saan mang gagaling yon? Sa isang tao na nagkaroon ng puwang sa puso niyang magbigay ng dugo o magbigay ng buhay, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Sa gitna ng araw-araw na hamon, may mga kamay na handang umalalay. Sa Quezon City, pinagsama-sama ang serbisyong medikal at free store upang maabot ang mga nangangailangan. Isang paalaala na ang malasakit ay kayang magpagaan ng buhay. Natural, malaking bagay yan. Kasi hindi nakasama sa budget ko yan. O, di ba? Imbes na maibibili ko na ng mga pangunahin, bigas, asukal, malaki talaga, malaking bagay. Ay nako, nagpapasalamat ako kasi itong medical mission, pagdating mo pa lang, bibigyan ka na ng almusal pagka nakaupo. Tapos, meron pang pakape, tubig, masaya, lahat. Hindi katulad ng mga dati, sa ngayon talaga maganda. Isang malaking pasalamat kasi yung kahilingan ko natugunan kasi marami pa rin yung mga tao may mga sakit, nangangailangan pa rin ng check-up, hindi lang sa medical, kundi minsan yung iba, dental. Laking bagay po sa kanila yung dental kasi magkano lang ang bunot sa labas, 1,000 yata or 1,500. So kung may free dental, yung mabunutan sila ng ipin, 1-2, malaking bagay na tulong na rin sa kanila. Kaya pasalamat ako na tumugon ang MCGI sa medical mission para sa Barangay San Agustin kasi malaking bagay sa mga kabarangay ko, hindi lamang sa health nila kundi maraming bagay, may legal consultation na naandyan, may mga gupit, wellness, marami na makatulong sa mga kabarangay ko. Kaya masaya ako na nakatugon po kayo sa aking kahilingan. Bigla po ako kasi, bigla po siyang nag-chat sa akin, nakasali po ako dito. Tsaka, salamat po ako kasi, siyempre po, malaking tulong po sa akin ito. Salamat po sa Diyos dahil naawa po siguro sila sa akin, kaya nagpasalamat po ako na mayroong programang ganitong sa MCGI. At isa ako sa mga napili nila na mabigyan ng pagkakataon na maka-restore po dito sa lokal ng Prisco po. At maraming salamat po sa Diyos.
Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Ano ba ang pinakamabisang lunas sa balisa o problema? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, yun po ang napakahalaga sa lahat. Sa buhay, mga kapatid, yung kapayapaan ng Diyos, yung wala kang masyadong karga, na kung minsan may mga tao, nagpapakamatay pag hindi na nila kaya yung daladala nila. Minsan mga tao, nagda-drug addict na, pagka yung kanilang problema hindi na nila kaya. Sa Kristiyano, hindi yun ang lunas, mga kapatid. Sa Kristiyano, ang lunas, yung panalangin at mga daing na may pagpapasalamat. Huwag kang mabalisa. May Diyos. Meron siyang magagawa. Meron siyang maitutulong. Sa pamamagitan ng wika ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Kita nyo? Yung kapayapaan, lalo na pagka ikaw ay matanda na, naramdaman ko po yung halaga ng kapayapaan ng Diyos na marami kang alalahanin, marami kang ikinukonsider sa buhay. Pero kung meron kang nadadaingan Diyos, iba po yung meron kang Diyos, mga kapatid, na kinikilala. Meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos.